inyong mga lingkod. Kasi Ano ba yun? Ito po si Ate Brenna. Ito naman po si Tabi mo, ang Alaska Boy! Ito po si Oliver Carnay. Ayan, at syempre ito naman po ang inyong lingkod, Papa Osin Odiles. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay, ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin, dali. Ayan, ako. ending agad. Ayos ko. Ayan. Ay, nako! Ayan, kompleto tayo dito si Alaska Boy. Ang pagbabalik mula sa Aklan. Oo Probinsya. nga, nakakaloka. O yan, mga nag-iinit ang mga balita ngayon. Ay, yun! Nakakaloka. Tama. Alam mo, di ba, o kayong dalawa, Mrena and, anong pangalan mo? Mama Lloyd. Mama Lloyd. Ano to? Mental block? Umpisa Wala. pa lang? Oo. Hindi. Parang pati ikaw nagulat sa sarili mo. Oo. Hindi. Uy, ano to? Di Ano ba, yun? nandun kayo? Hindi niyo ba nakita kung nag-isna ba, nagbatian ba itong si Catherine at si Daniel Padilla? Ay, ito Saan na. yan? Ito na nga na Sa, yan. sa Christmas special na Ah, oo, ABS-CBN. Oh. Wow! Ito na nga. Siyempre, ang hirap din magsalita dahil baka mamaya mabash tayo ng Alam mo, mga mas mahirap fans, magsalita diba? sa mga pipe. Oo. Hindi Oo ka naman naman. pipe. Oh. Kasi nga, Nay, no comment. What? Sasabi ko, ikaw naman, Rena, walang pakinabang. Oh, Rena. Oo, masasabi mo. Ay, naku kuya, alam mo, ang saya ng Christmas special namin. Oo, so, Napakaraming artista, kuya. Oo, Diyos ko. correct. Hindi na ako maka-aura ng pa-picture eh. Ay, Oo. talaga? Oo. Sobrang daming artista. Ang sarap. Ang sarap sa feeling. Talaga? Oo. First time kuya, first time. Oo. Wala akong Hindi. pakialam, wala akong pakialam sa damdamin mo. Ay, Oo, ang gusto kong malaman, Rena, Oo. ay kung nag-isnaban ba or nagbatian si Catherine at si Daniel. Ah, yun ba kuya? Oo. Yun nga. Eh, alam mo kuya, sa totoo lang eh. Oh, sige, game. Oh. Sige. No comment. Ayaw kayo, parang sa pakinabang. Oo. Hindi, pero kasi Naya, para lang magkaroon din ng idea yung mga manonood, sobra po talagang dami ng mga staff, ng mga artista, ng production. Yun nga pong sa backstage, going to the studio, meron ng barricade sa gitna, may in tsaka out. Kasi pagkatapos mong pumasok para sa performance mo, pag out mo, doon ka na sa kabilang lane, dire-diretso ka na ulit pabalik ng dressing room. Yung videos kasi na nakikita natin ngayon, siguro yung mga big star po kasi yan ng ABS-CBN na nagkaroon ng pagkakataon na magpa-picture kila Ma'am Cory, tsaka kila Sir Carlo. Nung time na yan, tapos na po yatang i-shoot yung yung special, yung buong program. So parang nagka-photo op na sila sa labas ng studio. Kaya totoo po, hindi namin nakita nila Mrena kung nagka-isnaban o Ito nga hindi. din nakahuli ng video. Ayan. Na dinaanan daw ni Daniel si Catherine, pero ang talagang pinuntahan ay si Kyla Estrada. Meron pang next scene. Ano? Kung saan, pagbukas daw ng van ni Daniel, ayun, nakita daw na huli. Andun si Kyla Estrada. Natural, nandun yung nanay niya, di ba si Carla? Kyla! Kyla Estrada! Kaya alam mo, lagi ka nagpapatina ng buhok. Pati utak mo. Epekto ng aeroplano ma. Nandun kasi ako sa palikpik. Nakakaloka ka. Ay, ano ba? Yun, siyempre hindi naman natin alam. Baka naman sa ibang pagkakataon na hindi nakunan, binati naman talaga ni Daniel si Catherine or nagbatian sila. Matik. Oo nga, Nay, baka bago pumunta sa festival, syempre, Oo. nung minsan nagka-beso-beso na, hindi naman pagkatapos ng picture, magbe-beso-beso ulit, di ba? Oo. At saka paano naman kung pinunta ni Daniel si Kyla, Oo. siya yung girlfriend. Natural. Diba? Diba? Huwag na nating yan, bigyan ng panang issue. Alam mo, sabi nga sa comment section dyan,
na bakit may obligasyon ba si Daniel na batiin si Catherine? Wala naman na sila. So, dapat daw makamove on na. At saka meron na rin naman daw boyfriend si Catherine. Bakit dumami na ba? Ay, ayun ang iintay natin kay Catherine kasi wala pa nakakapagtanong sa kanya kung aaminin ba niya na sila ni Mary Mark Alcala ng Lucena. Oo, diba? Pero na ikaw, experience mo din yan nung ano, di ba? Nung nag-shoot kayo para dun sa harap ng tower ng ABS-CBN. Di ba sa dami ng mga artista, minsan talaga hindi mo talaga, kahit katabi mo na ng ilang, ano lang, 2 tao lang, minsan hindi mo na din talaga nagagawang mabati di ba? Sa sobrang dami, tsaka pag naunahan ka na may kumausap na sa'yo, makakakulagpos na sa paningin mo na makahuntahan yung ibang artista, di ba? Oo nga. At saka kuya, hindi naman porket hindi nagbatian, nag-isnaban na. Siguro nga hindi lang sila nagka-tsempuhan na magka-eye to eye, di ba? At saka hindi naman natin alam, baka hindi rin naman nakunan yung pagkakataon na sila ay nagpatian. Malay mo naman. Sa likod. Somewhere. Baka mamaya yung kumukuha ng video, napatay na yung camera, tapos biglang doon nagka-chikahan yung dalawa, di ba? Palagay mo, Oliver. Iba iniisip ko eh. Ano? Pagka halimbawa, alam mo na papalapit na yung ayaw mong makausap, kinakausap mo na yung iba. Kaya pala si Tito Oliver, no? Okay. Pag lumalapit na yung SB19. Well, alam mo ba, ang SB19, ang ganda nung ginawa nilang Maoli na welcome celebration na sa New Zealand nung nagpunta sila. Napanood ko yun, ang ganda nung ceremony na ginawa ng At least pinupuri naman ni Oliver. Yes! I'm still a fan. Yan malinaw yan You heard it from Tito Oliver Carnay. Ay! Kuya Mamanoy! Ayun! Ayun pala ka! Ay! Pala ka! Daming ulo mo. Kakulok. Yun yung pala. Parang napikong ka doon. Oo, kakalok. Alam mo, nagsimula lang naman yung kay Catherine at Daniel. Anyway, basta siguro naman naka-move on na sila pareho. Pero meron namang pagkakataon na nakita natin sila together, whether in a show or Hindi, na nakita ko lang nag-usap. together dun sa isang production number ay si ang Catherine. Ang alin? Catherine. Ano yung Catherine? Catherine at James Reid. Oo. Catherine ang tawag doon. Dahil meron silang bagong show, di ba? Bagong teleserye. Yes. Na gagawin sa ABS-CBN. Yun. At saka, siguro naman, nagbatian din naman si Daniel at si James Reid, no? Oo. At habang nakakaloka, naririnig natin yung naghihilik na yan. Diyosa! Hoy! Diyosa! Josa May! Josa! Pwede na ba kami mag-showbiz update? Betchin. Anything goes. Yes! Ay, nakakaloka. Ito na nga, Diyos ko, di ba? Lagi tayo nanonood ng PBB. Yes! Oo, aba, talaga namang kahit sila ay hindi nakasali dun sa Christmas special ng ABS-CBN, talaga special naman sila sa mata ng mga manonood, lalo na itong huli, no? Ano ba nangyari, Loy? Ay, ayun na nga, kasi nga, medyo na-call ang attention ng mga boys. Bakit? Dahil nga dun sa mga, sinasabi ng mga girls na inappropriate jokes, di ba? Minsan kasi, di ba, meron mga usapang lalaki lang. Kaso, nagkataon, nalaman ng mga babae na pinag-uusapan yung si Carmel ng mga boys. Ano ba? Bakit anong tungkol kay Carmel naman ito? Ay, yun nga kasi ngayon, siyempre hindi tayo Gen Z, di ba? Parang may nabanggit yung GYAT or JY80 na... Meaning? Ano yung meaning, JY80? ano nga ba meaning nun? So yun daw, sabi ng mga Gen Z, pag yacht daw, may large butt and curvy figure. So, Ayun. parang ginagano nila si Carmel?
parang yun na pag-usapan ng mga boys, di ba? Nila Liat at saka nila Inigo. Oh. So parang yun yung, syempre, silang boys nagkakaintindihan. Siguro parang minsan naman talaga na, di ba? Meron tayong mga napag-uusapan na supposedly para sa atin lang. Kaso pag nakakarating na sa iba, ayun na, nakaka-offend na, di ba? Tsaka Oo. na misunderstood ka na. Tsaka Yes. na misinterpret din. Yes. Actually, kahit naman kami mga bakla pag nag-okrayan, di Di ba? ba? Kaya lang, pag na-TV yung okrayan namin, Mm. nami-misinterpret ng mga nanonood, Yes. ng mga spectators, Mm. ng mga wala naman dito. So, hindi rin naman natin maaalis Mm. kung bakit nagre-react ang mga netizen kasi nanonood sila, yun ang palabas. Yes. PBB, na talagang meron silang CCTV. Yes. So Diba? siguro nga gaya na sinabi mo, mayroong mga jokes na meant na for private, may mga jokes na meant for TV. Kaso lang din, Night, syempre, di ba, nakakulong na sila ng ilang linggo sa loob ng bahay. Correct. Minsan feeling nila walang mga camera. Kaya siguro na minsan may mga may mga nakakalagpas. May mga nababanggit sila na joke na hindi nila naisip na may mga TV at may mga microphone Oo, sila. tsaka Oo. hindi, in fairness naman, tinan mo naman yan. Parang pati nga si Miguel ay nadamay kasi nga, itong si Miguel, di ba, parang hindi naman natin nakikita yan nakasimangot. Di ba, lagi may naka-plaster ng ngiti sa mukha. Yes. Oo, parang feeling nila, inaayunan ni Miguel yung giat o yung pagtawag ni Inigo dito kay Carmel. Oo, pero tinan mo naman yan, nung tinanong si Miguel, nung mga babae, hindi niya masabi yung giat. Sabi nga ni Miguel, inappropriate. Kumbaga parang ayaw niya explain kasi ayaw niya ma-hurt din si Carmel. Oo. Pero tinan mo naman yan, nakakatuwa naman si Inigo. Oo, dahil si Inigo ay kung kani-kanino lumalapit, sabi nga niya may 1 week na lamang daw siya doon sa PBB kasi po posible siyang ma-shaggy bells o Ma-evict. ma-evict dahil nga sa nominado siya. At the same time, baka sa attitude na ipinapakita niyo, ang behavior sa loob, baka yun na yung maging meet siya para siya ma-evict. No? Pero nakakatuwa dahil talaga namang parang ino-own up niya yung mga pagkakamali niya. Kaya nga raw siya doon nasa loob para matuto. Di ba? May accountability. May accountability. Hindi pa siya may accountability, mga politicians, wala. Ay, sandali na. Ay, hindi, ipasok natin sa loob ng bahay ni Ay! para magkaroon ng accountability. Oo. Hindi, sa totoo lang, ako na-appreciate ko yun na kay Inigo. Kaya, yun ang importante, yung ina-admit mo at ina-accept mo yung pagkakamali mo. Yes. And you're trying to move on, to mend your ways, kung mali man yan, hindi ba? Yan ang maganda. Yes. Diba? Oo. Magandang trait yan ng isang housemate. Tama. At syempre, yung iba, kasi nga wala sa loob, grabe yung judgment. Tama. At talaga naman, sa totoo lang po, pagpapasok ka sa loob ng bahay ni Kuya, humanda ka na. Dahil lahat ng tao may sasabihin. Lahat ng tao judger. Alam niyo kasi kung bakit? Wala sila doon. Mas malakas ang loob nila kasi nasa labas sila. Yes. Nasa outside world sila. So, minsan, Keyboard warrior. oo, hindi alam ng ibang netizen na mas malala pa nga sila kaysa dun sa loob eh. Yung ibang Diba? mga jokes, di ba? Oo, Pag hindi nila nagpuntahan na- ng mga magkakabarkada, di ba? Oo. Minsan, talagang extremes minsan. Oo, ang kaya mga wala lang jokes, si di ba? camera. Kaya minsan, rin natin, no, bago tayo mag-judge or manghusga ng isang housemate dahil ayaw lang natin sila at dahil may iba tayong gusto, isipin niya, baka nangyari din naman sa akin to. Tama. Tao lang din naman. Kuya, Oh, hindi mo naman pinagtatanggol si Inigo. Nagtatanong ako, kuya. oo nga. Oh. Hindi ko pinagtatagol. Ang sa akin lang, baka nakakalimutan ng mga tao, na tao din tong mga ito, nagkakamali. Oo nga. Nagkataon lang na sila ay may 24 hours camera na nakatutok sa kanila. Sa atin wala, pwede tayong maggagagaga rito nang hindi nila nakikita, kaya hindi nila tayo na-judge. At saka na habang nanonood tayo din mga manonood, nabibigyan din tayo ng wake-up call minsan, di ba? Oo. Na yun nga, na dapat be mindful of our words, be mindful kung sino mga nakakarinig ng mga sinasabi natin, dahil baka correct. mamaya for our ears only, di ba? correct. At saka ang ganda din na yun nung kung paano din mag-isip ngayon yung mga kabataan, nakita natin siya, di ba?
kung paano nila harapin yung ganong sitwasyon. Oo. Na kung ikaw yung nagkamali, paano ka hihingi ng tawad? Tama. Kung ikaw naman yung nagawa ng mali, paano mo naman ipagtatanggol yung sarili mo? Correct. Kasi yun yung isang natuwa ako dun na yung mga girls, talagang, ano naman yun, tumindig sila para sabihin sa mga boys na, oy, na-offend kami dun sa mga ginawa niyo, Oo, diba? yung mga gano'n. Ang Nagiging ganda! honest sila kasi nasa isang bahay lang sila. So, ayaw naman nila mangyari, nag-iisnaban na lang sila. Kasi Oo. hindi Well, nila tinalakay, hindi nila pinag-usapan, at pinalilipas lang nila yung panahon na masama ang loob nila. May ilang sandali din nilang ginawa yun, di ba? Oo. Kasi napansin doon ng mga boys na hindi sila pinapansin ng mga girls. Oo. Pero yun nga yung kung paano mo i-handle yung ganong klaseng sitwasyon na ginawa nila in a respectful, tactful manner na sinabi nila na hindi rin nang huhusga, kundi para with love and concern na malaman mo yung mali mo, maitama mo yung mali mo. Hindi para ikondena kita or husgahan Correct. kita. Oo. Na ang galing, nakakatuwa yung mga kabataan ngayon na marunong sila mag-set ng boundaries nila. Oo. Di ba, no? At saka maganda rin na napapanood yan ng mga kabataan. Yes! Oo, mali pala to. Oo. Tapos pinaliliwanag, tapos Oo. humihingi ng sorry, nakikita, napapanood ng mga Yes. tao, lalo ng mga bata. Ito nga yung laging mahirap napakahirap para sa isang tao magsabi ng sorry. Yes. Lalo na kung sincere mong sasabihin. Kasi pwede kang, sorry na. Yung para matapos na lang, pangit yun. Mas maganda, sincere yung may ka ng sorry. Kaya na-appreciate ko si Inigo. Naku, si Inigo na naman, kuya. Oo. Kuya, na-offend ako sa ginagawa ko. Ay, okay, last day mo na. Okay na. Hindi! Isa pa, kuya. Alam mo ni Diba? Pero hindi, At tinan mo yan, ha? O, tinan mo yan, Oo. nagagagahan kami rito. Oo. O, siya, hindi naman na-offend. Itong mga bakla, hindi naman na-offend pag Oo. binibiro. Pero yung mga nanonood, Yung mga nanonood, iba, sila yung oo. na-offend for For merenda, merenda, ganyan. oo. Pero hindi nyo alam ganun kami. Mas Oo. malala kami pag walang camera. Oo. Pero yan, i-commend din natin si Carmel at si Crystal. Kasi Magaling talagang... si Crystal, no? Kasi ang galing kasi nga kumbaga parang nanindigan sila para sa kanilang sarili dahil alam, feeling nila merong maling nagawa sa kanila, Correct, di ba? correct. Oo. Kaya dapat ganun din yung mga girls, lalo nga yung mga girls, di ba minsan, pag halimbawa ang feeling nila, nababastos sila ng mga boys, minsan, pinagpapakibit balikat na lang, lumalayo Correct. na lang, Correct. di ba? Oo. So minsan kailangan din nating Speak up. mag-speak up, magsalita, manindigan para sa sarili natin. Kasi kung di natin pagtatanggol sa sarili natin, sino magtatanggol sa atin? Tayong unang dapat na ipagtanggol ang sarili natin, di ba? Correct. Bigla ko tuloy naalala si Sino na yung dating housemate. Oh, Si sino? Dustin Yu. Oh, na-offend din ba siya? Hindi. Si Dustin Yu, yan yung kinover ko ng Proxef sa'yo dun sa Love You So Bad. Oo. Na ginawa ng press ko dito sa Dolphy Theater. Si Dustin Yu, si Will Ashley, tsaka si Bianca Tivera, sinambida dun sa Love You So Bad. Oh, di ba MMFF entry yan, Tito? Oo, MMFF entry yan. Oh. Na triangle yan. Pero kasama din nila yung ibang mga former PBB graduates dyan. Kasama na si Ralph De Leon, Vince Maristella, Cyril Manaba, at saka yung isang beauty queen, si Rain Rain go away. Parani. Anong chika, Tito, bukod sa ubo mo? Directed by May Cruz Alviar. O, kamusta, Tito? Ano na pagchikahan niyo din sa MediaCon? Maganda yung setup nila nung pagpasok ko. So, merong... Alam talaga yung pagpasok mo pinagandaan. Yung pagpasok ko, yung harap ng Dolphin Theater, very festive ang atmosphere there. Oh. Merong, siyempre maraming foods, drinks, tapos may pag-games pa. Pwede kang... Ay. Nakita ko nga sila doon. Oo. Fiesta. Ang fiesta nga, no? Tapos, so after that, nag-red carpet lahat, tapos pumasok na sa loob. And then nag-Q&A na. Tapos iba-ibang sagot nila tungkol dun sa what is love, how do you define love. Ay, very slambo. Alam mo, naiyak si Bianca Di Vero dahil tinanong siya nung house, first leading role nito tsaka launching role. Oh. So, medyo naiyak siya. Ano sabi? Yan, nasa video yan. Ano sabi?
Ito. Bianca, your very first lead Star Cinema Jimmy Pictures and Regal Entertainment movie. Anong nasa isip mo? Iyak ka yan. Grabe, ganito pala pakiramdam maging matupad yung pangarap. Sobrang surreal na moment na to for me. Sir MJ, parang I've waited for this moment my whole life, ever since bata pa lang ako. Syempre, I've always grown up watching Star Cinema movies, and of course, seeing our very own trailer, grabe, rewarding. And, siguro, I don't know, parang natutuwa lang talaga ako para sa little Bianca na nangarap. I'm so proud of her, and dumating kasi ako sa isang point ng buhay ko, syempre alam ng karamihan before PBB na hindi ko alam kung para sa akin ba yung mga pangarap ko. So, to that old version of Bianca, mag-antay ka lang. Darating ka rin dyan. So, maraming salamat po. Ay, ano naman pala? So kanino po napunta si Bianca? Kay Will o kay Dustin? Panoorin nila sa Pasko dahil kasama nga sa entry ng MMFF so December 25. Mag-start yan sa theaters. Oo, Yeah. sandali lang, hindi itong hindi itong pelikula ni Will, ni Bianca at ni Dustin yung tinutukoy ko rito. Ano ba? Teka, nagsimula lang dun sa Dustin. Hindi ba yan? Hindi yan yung topic? Ha? Hindi, kasi nga, Nag-grand entrance na, nag-red carpet pa. Hindi pa yun? Hindi yun yung balita? hindi nga, kasi nga, Ano? nagsalita itong si best friend niya, si Oo. David Ricauco. Na? Na nagtatampo si David kasi parang hindi na niya ngayon mahagilap, hindi niya na makita, makasama itong si Dustin. Sobra ng busy. Parang ang sabi nga ni wala busy na siya eh. Oh. Sabi nga ni David, ako nga sa sobrang busyness ko nagagawa ko pa rin makipagkita sa kanya, ganyan. Siya, nung Kuya Korea, yung kanyang negosyong Korean resto, inibita niya, wala na rin. Dead man na rin si Dustin. Kasi naman daily, ngayon talagang siguro naman si schedule Oo. minsan ganyan ang artista hindi talaga nila alam kung saan nila ilalagay Ayun everyday na. meron silang schedule. Lalo na yung promo kasi na, di ba? Yun. Next week Pasko na. Oh my God! Yun. Next week Pasko na! Pandali, Grabe lumalayo naman. tayo. Oo. Dustin pa lang yung galingan nito Hindi kasi nakausap ko si Dustin. Sa IG. Nagpalitan kami ng sinagot ba niya yung pagtatampo ni ni David Ricauco? sabi nga ni Dustin, okay naman daw sila ni David. Sabi niya, baka nagtatampo lang, tito. Bawi na lang ako pagkatapos ng lahat ng ganap. So, tinanong ko siya, kailan ba sila huling nag-usap? Text-text lang po kami. Sabi ko, tinext mo na ba siya regarding his tampo? Nag-sorry daw siya. Sabi ko, babawi ako. So, sinagot ka naman ba? Hindi pa. Ha. Baka busy, sabi niya. Ay, kuya! Bakit ikaw ngayon nagtatampo? Malamang, oo. Sabi niya kasi sunod-sunod din po kasi talaga, mama, yung ganap niya. Pero gets ko naman, sobrang nagtuloy-tuloy na kasi talaga lahat. Pero nung paglabas ko na, pakonti-konti pa lang mga ganap, nakikita naman kami. Sabi ko sa kanya, i-reach out mo pa rin. Of course, dito nagtatampo lang yan. Ganon naman talaga kami. Sa totoo lang, ganon naman talaga magkaibigan. Oo, Tampuhan, tapos Yes. tampo lang naman, hindi man galit, hindi man hatred, poon, ganyan. Wala, magkakaayos din yan. Kuya, Oh. tampuhan lang pala Ba't kailangan pang i-broadcast? May maibabalita pa tayo rito kung hindi natin nalaman, kung hindi nila bin-broadcast. Kung hindi siya nagsalita. Tama lang pala, kuya. Para tama kung lang. sila Teka lang! Teka lang! Tama lang pala. Huwag ka magalit kay Rena. Naka-broadcast Ayun Ako, wag mo, naku, nagigigil ako. Teka lang! Ito si Rena!
gitna. Ayun. Gigigil ako sa inyo. Ayun na, sa gitna, sa gitna. Tandaan mo yan, Mena. Ito na. Ito na. Mena, tandaan mo yan. Ito na. Oh. Grabe na. Grabe na. O basta ganun lang ang friendship. Yes. Oo. Baka lang din kasi nasanay si David na lagi niya kasama si Dustin. At saka pag nakikita sila, lagi pinopost ni David na magkasama sila ng kanyang best friend. Oh. Ganun lang naman yun. Diyos Ang ko naman. sweet. Oo. Ang sweet actually. Oo, ito pa isang balita. Ay, ano yan ay? Ayan. Viral ang interview ni Karen Davila kay Angelica Panganiban, Mamaloy, lalo na nung pag-usapan ng ex na si Derek Ramsey at ang misis nitong si Ellen Adarna. For sure ha, may idea na kayo kung ano yung itinakbo ng kanilang usapan. Naintriga ang mga netizen sa pahayag ni Angelica tungkol kay Derek. Halatang may bad experience din siya dito. Kaya nasambit ni Angge na kung hindi siya happy now with her husband Greg Homan, baka daw iba ang maging message niya kay Ellen at sasabihin pa niyang, eto naman, di pa natuto sa akin. So iniisip tuloy ng mga tao kung pareho din ba sila ng pinagdaanan ni Ellen o mas malala pa yung kanya. Sabi pa ni Angge, believe siya kay Ellen dahil ang tapang daw nito. Kaya sambit ni Angelica, paano niya nagawa yung mga di ko kayang gawin noon? Di pa rin makapaniwala si Angge na almost 50 na raw si Derek pero hindi pa rin kumalma. Kaya tanong ng mga netizen, ano kaya yung gawi ni Derek na hindi pa rin humihinto? Samantala, nakuha ng The Scoop na bigla na lang nag-follow sa isa't isa sina Angelica at Ellen. Pero sina Ellen at Derek nagpa-follow pa rin sa isa't isa. Si Derek, hindi niya pina-follow si Angelica at si Angelica, hindi rin niya pina-follow si Derek. Ito na ngayon. So iniisip ng mga netizen ay magpapalitan ng messages ang dalawa at magko-compare notes about Derek. Dahil may sinabi sa Angelica sa interview na marami silang dapat pag-usapan ni Ellen basta ang bilin lang niya ay huwag lang i-screenshot ni Ellen at huwag lang nitong i-record. Siguro nga kaya nasabi yun ni Angelica dahil may idea na siya dahil nga sa mga pinapost ni Ellen na screenshots at audio recording ng away nila ni Derek. By the way ha, nag-birthday si Derek last December 7 with his close friends and family at nagsalita siya on mic ng just imagine if God takes away someone you never thought you could lose. Imagine He can give you, so He's giving me all of you. Thank you very much for being here and helping me. Ang message na ito ni Derek ay sinagot ni Ellen sa kanyang IG story with matching message na looks familiar, in fairness, na memorize, nakakaiyak. Dahil dalawang babae na ang nagsasalita, bugbog na naman sa bashing si Derek mula sa mga netizen kahit hindi pa naririnig ang panig ni Derek at nananatiling tikom ang bibig. Kaya sa mga netizen ha, baka pwedeng hinay lang muna tayo sa pagbibigay ng mga comments. Wait na muna natin si Derek, baka isang araw ilatag naman niya ang sarili niyang kwento. Otherwise, lulunukin na lamang niyang lahat ang pambabatikos sa kanya ng mga netizen. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingko. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandiyan sa baba. Siyempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nag-post po ako dyan ng isang maikling vlog in honor po of my dad. Tribute ko po kay Daddy. At saka sinare ko po na dyan yung eulogy ko nung huling gabi ni Daddy. Para po dun sa mga followers natin na gusto mas makilala po ang Daddy ko. At maraming salamat po muli sa lahat ng mga condolences nyo sa social media accounts ko. At syempre na ngayon po ay December 13. December 13 and 14 po, yung ABS-CBN Grand Christmas Special. Yan, sana po panoorin po ninyo. Naku, nandiyan po kami nila Rena at ni Jex at saka po ni Josa po. Kasama po kami sa prod ng Batang Quiapo. Thank you so much, Direk Coco Martin, saka Miss Julia. Thank you. Ayan, ikaw naman, Rena. Yes, hello mga ka-update. Pasado naman po ng aking FB page. At Rena ko, M-R-E-N-A. Yeah. Dr. Jessica G, Ideal Vision. Yeah. Ayan, oy, meron na silang 203 branches. Wow. Yes.
Congratulations, Meron Doc. silang bago ngayon yung Rope Kit. Ay, grabe! Itanong nyo na yung Rope Kit. Ito yung AI na salamin. Oo. Na pwede mong utusan. Voice activated. Yes. Di ba na? Oh. Ayan ha. At Galing. syempre pa, ikaw naman, Tamerlane. Of course, si Tamerlane po, ang Alaska boy. Thank you po sa support. Yan. At Ako ikaw, din support. Grabe. Ang mga kagatas. Ang mga kagatas. Ikaw naman. Ayan. Ikaw naman. Speaking of mga kaubo, Ay! Oh, hindi na pa. Pagkatapos ng kagatas, kaubo. Oh. salamat sa mga comments nyo. Oh. Don't forget to subscribe on my YouTube channel, Hollywood Flip by Oliver Carnan. Hindi ka na inuubo ha. Oh, ma. Kasi syempre, wala naman kasing isis tungkol sa mga kabaklaan. Ha? Ano yun? Ano yun? Tito, activated. Pag may ganong issue. Sasampal ito. Ay, Nag-activate naku. lang. Kaya namimiss na ang mga ka-arte. Yeah! Si Castillo. Rachel! Ng Montreal, Canada, kasama si Pascal. Yes! Merry Christmas! Ayan. Rachel and Pascal! Oh, anyway, syempre ang aking panayan naman sa Rapture. Yeah, Grabe grabe, no? kay Angela Muji. Yun. Sila yung bida sa pelikula sa January 14 na from Viva Films, ang A Werewolf Boy. Ay. O, ito yung adaptation, Korean adaptation na dati si Song Joong Ki yan, ng 2012. Oo, ganda nun, maganda yung ah. panonoorin ko nga yan. Oo, di ba? Ay, Yes. naku, sinabi mo at Oo. Diyos ko, napakatotoong tao pag mga kausap mo itong mga Diba? batang ito. Sana hindi kayo mahawaan ng ka-showbizan. Okay? At syempre pa, sinimula na aking pagpapapayat journey Ay. sa NB Skin Beauty and Wellness Wow. through Dr. Rhea Trinidad. Kaya maraming salamat ha. So 80 kilos ako ngayon, tingnan ninyo. Wow! So susunodin na natin kung bababa ang aking timbang Ayun. sa kanilang slimming program. Wow! Okay? At syempre yung mga drips night, at mga Oo. facial treatments, dyan po yan sa NB Skin Beauty and Yes. Wellness Center. And of course, ang ating pong gorgeous na ngiti, courtesy of Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Thank you po! Ayan, at syempre pa ang Ultra Mega. Ay! Oo, nabili na ba kayo, Marena? Yes, Sa kuya. Ultra Mega? Nakapamili na? Yay! Nakapag-Christmas Nakapamili na kayo? grocery na, Yes, Rana? Mama Noy. Oo. Nakapag-grocery na ako. Nakakaloka, ang daming namimili dyan, pakyawan kasi sila na mismo yung gumagawa ng mga Christmas basket at Ah, regalo. talaga? Mura na kasi di ba minsan nabibili mo ng 1,000 yan? Oo. Pero pag pinakipakete mo yan, Oo. pinag-isa mo yung mga pinamili mo, Mm. aaabot ka lang ng mga 600. Ay, mga wow. ganon. So, ibig mo sabihin na yung mababa na yung presyo, diniscountan pa? Oo, may ganyan. Diyos ko, Grabe ganyan naman sa ang Ultra Mega. Basta i-google nyo lang kung saan Ultra Mega kayo pinakamalapit, doon kayo mamili at mamakyaw. Yeah. O, basta hingi kayo ng Suki card. Yeah. Para meron kayong mga Nag-earn ng points. Yeah. Okay? Yung mga kababayan natin sa abroad, kung gusto nyo magpadala rito ng mga pa-Christmas Pamasko. nyo, Oo. sa mga mahal nyo sa buhay, Diyos ko, gamitin nyo ang Tap Send Yes. app. Mag-download na nito, ha? Kasi napakabilis. Wala pang 1 minuto, nandito na yung pera. Correct! Oo, basta kung saan nyo ipadadala. Nasa Canada ba kayo? USA? Saan ba? Australia? Europe? Oo, basta pag na-download nyo yung Tap Send, nako, gamitin nyo lang ang aking code. OGIEPH. OGPH. Yes. Kung first time user kayo, congratulations. Dahil may additional na $20. Wow! Yes. Ang Dagdag ipadadala pamasko yun, nyo. ah. Oo, Ang laki kung- nun, ah. Kung magpadala kayo ng $100 dito, di $120 na. Ay, ang galing mo sa math, Nay! Yes, saan nyo padadala? Sa GCash, sa bank account, sa Money Remittance Remittance Center. Center, yes. Oo, kahit saan, basta importanteng malinaw lahat yung mga detalye ng padadala ninyo. Tama! At walang transfer fees. Ay, talaga ba? Mataas pa ang palitan. Oo. Ang galing naman yung top-top! Oo, Tap nyo na! And speaking of nasa abroad na yung mga English passers naman na gusto magtrabaho sa New York, andyan ang pang White House Cares! Yan. Gusto Santos, yan. Lalo na kung nasa ibang states, gusto nyo lang lumipat ng magtatrabaho sa New York, ay perfect! Aalagaan po kayo gusto ng White House Naman, Cares. White House diba? Cares pa. Diyos ko, lahat ng mga Pilipino, talagang pinauunlad Yes. ni Maring Rose Santos. Yes. Ha? At syempre, ang
The issue with Tina Evans, ayan, Yes. nakapanayam namin ang magjowa, yung aking mga friends, sina Jonnifer Santos at Jeremy Fabian. Yes. Oo, yung kanilang napagkamalang, yung jowa ay napagkamalang tatay ni Jeremy. Ha? Oo, na-offend ba siya? Ha? Oo, yan sa The Issue. Feeling ko na-offend. Na-offend ba Oo. si Jonnifer? Oo. Palagay mo. Eh kasi napagkamalang tatay. Oo nga. Di ba dapat nanay? Ayan. I love you, Sir John! Ayan, syempre pa, makikita tayo ni Jonnifer. At syempre Yes. pa, ang vlog ng aking anak ko si Erin Diaz. Yes. At ni Mira TV, ha? Ayan, at syempre, ito pa rin po yung lingkod, Papa O, si Ogie Diaz na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! at ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ha? Ano? Ha? Ganyan? Ha? Chika mo na dali. La 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 la. Ichika mo na dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na dali. Fairness, ha? Oh. The whole vlog, hindi umubo si Oliver. Oh, once lang yata. Kanina eh. Ha? Eh, ba't hindi ka naubo? Oo nga. Ang iso ka baklaan. Ay! Parang talaga ni Tito Oliver. Kabaklaan yan, kabaklaan yan. Oh, umubo ka ngayon. Bakla ubo.